Ibinabaon ako ng buhay, habang ang aking sanggol ay sumisipa sa sinapupunan. Habang nilalamon ng putik ang aking muka, si Doña Corazon ay humihigop ng champagne sa kanyang mansyon at si Joaquin ay bulag na naniwalang ako ay nagpaksil. Ngunit nagkamali kayo. Ang lupang itinambak ninyo ay hindi naging aking libingan, kundi dambana ng aking pagbabalik bilang isang bagong kapitan. Ngayong gabi, ang patay ay magbabalik upang tadtarin ang inyong imperyo. Handa na ba kayong harapin ang multo ng inyong kasalanan? Malamig ang simoy ng hangin sa abandonadong quarry na ito sa Batangas. Ngunit, mas nanunuot sa aking balat ang talim ng titig ng babaeng tinawag kong ina sa loob ng 3 taon. Nakaluhod ako sa magaspang na lupa ang aking mga kamay ay mahigpit na nakatali sa likod ng aking baywang. Ang aking unipormeng pang-militar na simbolo sana ng aking danggal at katapangan bilang isang kapitan ay puno na ngayon ng putik at alikabok sa gitna ng aking paghihirap. Nararamdaman ko ang banayad na sipa sa loob ng aking sinapupunan, ang aking anak, ang aming anak ni Joaquin, na wala pang malay sa kalupitang kinakaharap namin. Sayang ang ganda mo, amihan, panimula ni Doña Corazon, habang dahan-dahang naglalakad paikot sa akin ang kanyang mga mamahaling alahas, ay tila kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Pero mas sayang ang kayamanan ng mga Villarreal kung mapupunta lang sa isang basurang tulad mo. Don't look at me like that. You forced my hand. Kung hindi ka naging sakim sa mana ni Don Teodoro, hindi tayo aabot sa ganito. I'm doing this for my son. Para sa kinabukasan ni Joaquin at ng legacy namin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, kahit na dumudugo ang aking gilagid. Legacy. Is it legacy to kill the mother of your grandson? Corazon, napakababaw ng rason mo para maging isang kriminal. Shut up! Malakas na sigaw niya, at bago ko pa maipikit ang aking mga mata, ay naramdaman ko na ang malutong na sampal na nagpalingon sa aking ulo. Wala kang karapatang pangaralan ako. You are just a girl from the slums na sinuwerte lang dahil sa uniformeng yan. Pero ngayon, kahit ang hukbo mo, hindi ka maililigtas. Sabi ko naman sa'yo, di ba? You don't belong in our world. Tumingin siya sa 5 lalaking nasa likuran niya, mga taong amoy, alak at kamatayan. Ano pong hinihintay ninyo? Tapusin niyo na yan. Make sure it's deep enough na hindi na siya makakaahon pa kahit maging multo man siya. At siguraduhin ninyong walang makikitang bakas kundi kayo ang isusunod ko. Nagmadali ang mga lalaki sa pagkuha ng mga pala. Naramdaman ko ang pagbaon ng bawat pala sa matigas na lupa, isang tunog na nagpapahiwatig ng papalapit na katapusan. Sa bawat sandaling lumilipas, tila tumitigil ang takbo ng mundo. Ang takot na kanina ay bumabalot sa aking puso, ay unti-unting naglalaho pinalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Hindi ito ang oras para umiyak. Hindi ito ang oras para magmakaawa. Bilang isang sundalo, itinuro sa akin na sa gitna ng panganib, ang emosyon ay isang lason. Ang kailangan ko ay plano. Tiningnan ko ang bawat isa sa 5 lalaki. Inukit ko sa aking alaala ang peklat, saka nang pisingin ng isa, ang tila nanginghinig na kamay ng pangalawa at ang mapang-aping tawa ng kanilang leader. At higit sa lahat, tinitigan ko si Corazon. Ang kanyang mukha na punong-puno ng makeup ay tila isang maskara ng demonyo sa aking paningin. Corazon, tawag ko sa kanyang pangalan, ang aking boses. Ay hindi nangangatog, bagkus ay kasing lamig ng bakal. Make sure you sleep well tonight. Dahil sa bawat pikit ng mga mata mo, mararamdaman mo ang bigat ng lupang itinambak mo sa akin. I am a captain of the Philippine Army. I have survived wars you can't even imagine. Did you really think a shallow pit could hold me? Isang saglit na pag-aalinlangan ang rumispeto sa kanyang mga mata, ngunit agad din itong napalitan ng pot. Ituloy niyo yan na yon na? Binuhat ako ng 2 lalaki.
at walang pakundangan akong itinalon sa hukay. Ang impact ng aking pagbagsak ay nagdulot ng matinding kirot sa aking likod. Ngunit ang aking isip ay nananatiling gising. Habang ang unang bugso ng lupa ay bumabagsak sa aking balikat, ipinikit ko ang aking mga mata at dahan-dahang kinalas ang aking mga daliri sa likod. Ang maliit na piraso ng basag na bote na kanina ko pa itinago sa aking palad ay nagsimulang gupitin ang mga lubid na nagbibigkis sa akin. Masakit. Dumudugo na ang aking mga kamay, ngunit ito lamang ang aking pag-asa. Goodbye, amihan, marahan na sabi ni Corazon habang nakatayo sa gilid ng hukay, tila isang reyna na nagpapaalam sa kanyang alipin. Don't worry, I'll take good care of Joaquin. Sasabihin ko sa kanya na sumama ka sa ibang lalaki. He will hate you forever. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko ang dilim na lumamon sa aking paningin, habang ang lupa ay unti-unting tumatakip sa aking katawan. Ang bawat butil ng buhangin na pumapasok sa aking ilong at bibig ay nagpapaalala sa akin ng hiram na buhay. Ngunit sa ilalim ng lupang ito, sa gitna ng tila libingan ko na isang panata, ang nabuo sa aking puso. Hindi ako mamamatay rito. Ang lupang ito ay hindi magiging huling hantungan ko, kundi ang dambana ng aking muling pagsilang. Ang bawat pala ng lupa na itinambak nila ay magiging pundasyon ng aking pagbabalik. Naramdaman ko ang huling bigat ng lupa sa aking mukha. Ang hangin ay tuluyan ng nawala. Ngunit bago pa man mawalan ng malay ang aking diwa, naramdaman ko ang isang malakas na yanig mula sa ilalim. Ang lupa ay tila gumagalaw hindi dahil sa mga pala, kundi habil sa isang puwersang hindi kontrolado ni Corazon. Ang langit ay nagdilim, at ang unang patak ng ulan ay humalik sa lupang nagbabaon sa akin. Isang malakas na pag-uho ang narinig ko sa paligid, at ang aking katawan ay biglang nahulog sa isang malalim na kawalan. Sa gitna ng dilim, at hapdi isang imahe lamang, ang nakikita ko ang mukha ni Corazon na puno ng takot kapag muli kaming magkaharap. Ang pag-uuho ng lupa ay hindi naging aking libingan, kundi isang pintuan patungo sa kailaliman ng lupa. Sa halip na mamatay sa kawalan ng hangin, naramdaman ko ang mabilis na pagbagsak ng aking katawan kasama ng mga nadurog na bato at basang putik, hanggang sa lumapag ako sa isang matigas at malamig na sahig na gawa sa lumang semento. Ang sakit na gumapang sa aking balakang ay halos magpadilim muli sa aking paningin. Ngunit, ang aking mga kamay na malaya na ngayon mula sa napatid na lubid ay mabilis na lumipat sa aking tiyan. Naroon pa rin ang banayad na pintig. Buhay ang aking anak. Buhay kaming dalawa. Ang kwagba o lumang daanan ng minahan sa ilalim ng quarry ay amoy lumot basang bakal at nabulok na kahoy. Sa gitna ng ganap na kadiliman, pinalutan ko ang aking mga natutunan sa pagsasanay sa hukbo. Huminga ako ng malalim at mabagal upang tipirin ang hangin. Ang bawat patak ng tubig na nagmumula sa mga bitak ng kisame ay naglilika ng isang regular at malungkot na nip sa gitna ng katahimikan, na para bang isang relo na nagbibilang ng aking natitirang oras. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa bahagyang liwanag na nagmumula sa isang makipot na bitak sa malayo. Ang bawat kilos ay isang pagsubok sa aking matatag na determinasyon. Ang putik na humahalo sa dugo sa aking mga palad ay hindi ko pinansin. Ang tanging nasa isip ko ay ang mukha ni Joaquin at ang kasinungalingang ipapakain sa kanya ni Corazon sa mga sandaling ito. Amihan, ang gulong ko sa aking sarili, habang pilit na itinatayo ang aking katawan gamit ang isang natuyong sanga na aking nahawakan. Hindi ka pwedeng gumagsak dito. May utang pa sa'yo ang mundo. Isang kaluskos mula sa mga palumpong sa dulo ng guho ang nagpatigil sa akin. Mabilis kong hinawakan ang isang matulis na bato. Ang aking katawan ay otomatikong lumagay sa isang depensibong posisyon kahit na ang aking katawan ay nanghihina. Sa gitna ng silahis ng buwan na tumatago sa mga dahon, isang matandang lalaki na may bitbit na lumang lampara
at isang itinagong baril ang dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-iingat. "Sino ka?" ang tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay paos, ngunit may otoridad ng isang taong matagal nang nabubuhay sa kakahuyan. "Paano ka nakaligtas sa pagguho ng bundok?" "Captain Amihan Villarreal." Sagot ko ng walang kaunting panginginig habang itinataas ang aking mukha upang makita niya ang aking mga mata. "First Infantry Division." "At kailangan ko ng tulong mo, tatay." Ang matanda ay si Mang Isko, isang kuubing na matagal ang pinili ang mamuhay ng tahimik sa paanan ng Sierra Madre matapos ang maraming taon ng paglilingkod. Sa kanyang maliit at nakatagong kubo sa gitna ng kagubatan, ginamot niya ang aking mga sugat gamit ang mga herbal na halaman. Sa bawat paglinis niya sa aking mga gasgas, nararamdaman ko ang lamig ng hangin na nagpapaalala sa akin ng katotohanan sa mata ng mundo at sa mata ng pamilya Villarreal. Si Amihan ay isa ng bangkay. May mga taong gumagalugad sa ibaba ng bundok. Pabulong na balita ni Mang Isko habang inilalagay ang isang mainit na sabaw sa aking harapan kinabukasan. May mga sasakyang itim at mga lalaking may bitbit na baril. Naghahanap sila ng katawan. "Hindi nila mahahanap ang wala roon." Malamig kong sagot habang iniinom ang sabaw. Ang init nito ay dahan-dahang nagpabalik ng lakas sa aking mga ugat. Akala ni Corazon ay natapos na niya ang laban. Hindi niya alam ngayon pa lamang ito nagsisimula. "Babalik ka ba sa Maynila?" tanong ni Mang Isko habang nakatitig sa akin. "Sa lagay mong yan at sa sanggol sa tiyan mo, para kang magpapakamatay kung haharapin mo sila ng walang paghahanda." Medyo natigilan ako. Ngunit mabilis na bumalik ang aking lohika. Tama si Mang Isko. Kung babalik ako ngayon na sugatan at walang hawak na ebidensya, madali akong lilipulin ni Corazon. Gagamitin niya ang kanyang salapi upang baluktutin ang katotohanan. At ipamuka na ako ay isang baliw o isang taksil. At si Joaquin. Si Joaquin na napalilibutan ng mga kasinungalingan ng kanyang ina ay magiging isang hadlang lamang sa aking pakikipaglaban. Dahan-dahan kong kinapa ang aking bulsa at inilabas ang aking military identification card. Ang plastic nito ay nasira ng bato at ang aking larawan ay kalahating natakpan ng natuyong dugo. Tinitigan ko ito ng matagal bago ko ito dahan-dahang pinalubog sa basang lupa sa tabi ng kala ni Mang Isko. Ang kapitan na si Amihan Villarreal ay namatay na sa quarry na yon. Pabulong kong pahayag, habang ang aking mga mata ay naglalabas ng isang nakakatakot na liwanag. Ang babalik sa kanila ay ang naningil sa lahat ng kanilang inutang. Tumayo ako at humarap sa bintana na nakatutok sa malawak na kabundukan ng Sierra Madre. Nararamdaman ko ang muling pagsipa ng aking anak sa loob ng aking tiyan. Isang paalala na mayroon akong buhay na dapat protektahan at ipaglaban. "Magtatago tayo rito, Mang Isko." Ang patuloy ko, ang boses ko, ay walang kaanting pag-aalinlangan. "Sanayay mo ako sa lugar na ito. Turuan mo ako kung paano mamuhay tulad ng isang anino. At kapag handa na ang lahat, kapag ang aking anak ay malakas na, at ang aking mga ebidensya ay buo, nabababa ako sa kabihasnan upang kubkubin ang kaharian ng mga Villarreal." Napatitig sa akin si Mang Isko at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ko ang isang bahagyang paggalang sa kanyang matandang mukha. Tumango siya ng dahan-dahan na tila nakikita ang isang tunay na pinuno sa kanyang harapan. Ngunit bago pa man matapos ang aming pag-uusap, isang matalas na huni ng ibon ang sumira sa katahimikan ng kagubatan. Mabilis na dumungaw si Mang Isko sa bintana at kinuha ang kanyang lumang riple. "Nakahabol sila," pabulong na sabi ng matanda. May 3 armadong lalaki na papatungo sa direksyon ng kubo. Lumapit ako sa tabi niya. Ang aking mga kamay ay mabilis na humawak sa isang mahabang kutsilyo na nakapatong sa mesa. Ang aking puso ay hindi nagmamadali. Ang aking breath cycle ay nananatiling pantay. Ang unang pagsubok sa aking pagiging anino ay dumating na ng mas maaga
kaysa sa aking inaasahan. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga tuyong dahon na natapakan sa labas ng kubo, isang senyas na napakapit ng mahigpit ang aking mga daliri sa hawakan ng kutsilyo. Si Mang Isko ay mabilis na sumandal sa dingding malapit sa pinto, ang kanyang lumang rifle ay nakatutok na sa direksyon ng kagubatan. Sa pamamagitan ng aking mga mata, hiningi ko sa kanya na huwag munang magpaputok. Ang ingay ng isang bala ay magiging mitsa lamang para sa mas marami pang kaaway. Hatiin natin sila. Pabulong kong sabi kay Mang Isko. Ang aking boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ihip ng hangin. May 2 lalaki sa kanang bahagi at isa sa kaliwa. Hayaan mong ako ang kumuha sa kaliwa. Tumango ang matanda. Dahan-dahan akong lumabas sa likurang pinto ng kubo, gumagapang sa ilalim ng mga makakapal na baging tulad ng isang anino na walang timbang. Ang aking kondisyon bilang isang buntis ay hindi ko hinayaang maging sagabal. Pinalitan ko ang aking pisikal na kahinaan ng tamang kalkulasyon ng bawat galaw. Nang makalapit ako sa lalaking nasa kaliwang bahagi, nakita ko ang kanyang muka. Siya ang lalaking may peklat na kasama sa nagbaon sa akin sa quarry. Hawak niya ang isang kalibre 45. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa paligid ng may takot. Dahan-dahan akong lumitaw sa kanyang likuran. Ang aking sapatos ay walang nilikhang ingay sa basang lupa. Sa isang mabilis at tumpak na galaw na natutunan ko sa mga elite combat units, ipinatong ko ang aking braso sa kanyang leeg at hinila siya pababa habang ang aking kutsilyo ay nakatutok sa kanyang lalamunan. Isang tunog at hindi ka na makakahinga muli. Ang pabulong kong banta sa kanyang tainga. Ang aking boses ay puno ng malamig na kapangyarihan. Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta rito? Nanginig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot nang makilala ang aking mukha na may bahagyang putik at dugo. Kapitan? Patay ka na. Paano? Masasagot mo yan sa impyerno kung hindi ka magsasabi ng totoo. Diin ko pa, habang dahan-dahang binalian ng braso ang kanyang hawak na baril upang makuha ko ito. Nasaan si Corazon? Nasa Maynila. Siya ang nagpadala sa amin upang siguraduhing wala kang maiiwang bakas. Pabulong niyang sagot habang manginginig. Patawarin mo ako, Kapitan. Sumusunod lang kami sa utos. Hindi ko siya pinatay. Sa halip, ginamit ko ang dulo ng aking baril upang patulugin siya sa pamamagitan ng isang malakas na hampas sa kanyang bato. Sa kabilang banda naman, narinig ko ang mahinang kalabog ng isa pang katawan na bumagsak senyas na matagumpay ring nakuha ni Mang Isko ang isa pa. Ang pangatlong lalaki nang makitang bagsak na ang kanyang mga kasama ay mabilis na tumakbo pababa ng bundok nang walang lumingon-lingon. Hayaan mo na siya, sabi ko kay Mang Isko nang magkita kami muli sa harap ng kubo. Sapat na ang takot na dinala niya upang sabihin kay Corazon na ang bundok na ito ay hindi ligtas para sa kanila. Dumaan ang mga araw naging linggo, at ang mga linggo ay naging buwan. Ang aking sinapupunan ay dahan-dahang lumaki sa gitna ng katahimikan ng Sierra Madre. Noong gabing isinilang ko si Lino, walang mga doktor, walang mararangyang silid ng ospital. Ang tanging kasama ko ay si Mang Isko, at ang init ng apoy mula sa kalan. Ang sakit ng panganganak ay tila isang pag-uulit ng gabi ng aking pagbabaon. Ngunit nang marinig ko ang unang iyak ng aking anak, ang lahat ng sakit ay napalitan ng isang kakaibang lakas. Inilagay ko ang aking maliit na sanggol sa aking dibdib. Ang aking mga luha ay sa wakas ay pumatak, ngunit hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pag-asa. Lino, pangalan mo ay Lino. Ang ibig sabihin ay liwanag. Ikaw ang magiging liwanag sa aking madilim na landas. 5 taon ang mabilis na lumipas sa loob ng kagubatan. Si Lino ay lumaking isang malakas matalino at alertong bata sa ilalim ng aking gabay. Habang tinuturuan ko siyang magbasa at magsulat sa umaga, sa gabi naman
ay kasama ko si Mang Isko sa pag-aaral ng mga dokumento na dahan-dahang dinadala ng kanyang mga dating kasamahan mula sa Maynila. Nalaman ko na si Corazon ay hindi lamang nagnakaw ng kumpanya, kundi unti-unti na rin itong sinisira ang buhay ni Joaquin. Ginawa niyang tagapirma ng mga peking utang si Joaquin habang ang pera ng kumpanya ay inililipat sa kanyang mga personal na account sa ibang bansa. Si Joaquin na nagluluksa pa rin sa aking pagkawala at naniniwala sa kasinungalingan ng kanyang ina ay naging isang anino na lamang ng dating matapang na sundalo. Isang gabi habang nakatitig sa mukha ni Lino na natutulog, ipinakita sa akin ni Mang Isko ang isang piraso ng papel na naglalaman ng mga transaksyon ng Villarreal Transport. Tingnan mo ito, amihan. May mga kakaibang code sa mga delivery ng kumpanya patungo sa hilagang bahagi ng bansa. Hindi ito mga karaniwang kargamento. Tiningnang mabuti ng aking mga mata ang mga serye ng numero at titik. Bilang isang dating opisyal ng hukbo, mabilis kong nakilala ang pattern. Ito ay mga code para sa ilegal na kalakalan ng mga armas at kontrabando. Ginagamit ni Corazon ang mga track ng kumpanya para sa sarili niyang operasyon nang hindi nalalaman ni Joaquin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking muka. Ang aking ebidensya ay hindi lamang sapat para sa isang kaso ng pagtatangkang pagpatay. Ito ay sapat na upang tuluyang bogin ang buong imperyo na pilit na itinayo ni Corazon sa ibabaw ng aking dugo. Mang Isko, tawag ko sa matanda habang dahan-dahang inililigpit ang aking mga lumang dokumento at ang aking uniforme na nilinis ko ng maayos. Tawagan mo si Mateo. Sabihin mo sa kanya na ihanda ang mga papel ng paglilipat ng ari-arian. At sabihin mo rin sa kanya na ang anibersaryo ng Villarreal Transport sa susunod na buwan ay magiging isang pagtitipon na hinding-hindi nila malilimutan. Handa ka na ba talaga, amihan? Tanong ng matanda na may pag-aalala para sa amin ni Lino. Lumapit ako kay Lino at dahan-dahang hinaplos ang kanyang buhok bago tumingin kay Mang Isko ng may matatag na puso. 5 taon akong nanirahan sa dilim, Mang Isko. Oras na para ibalik ang liwanag sa aming pangalan. At ang dilim naman ang siyang lalamon kay Corazon. Ang ingay ng lungsod ay sumalubong sa amin, tulad ng isang malakas na hampas ng hangin pagbaba namin sa pantalan ng Maynila. Pagkatapos ng 5 taon sa tahimik na kagubatan ng Sierra Madre, ang usok ng mga sasakyan, ang walang katapusang huni ng mga makina sa kalsada, at ang naglalakbay na mga tao ay tila isang estrangherong daigdig. Ngunit para sa akin, ito ang aking larangan ng digmaan. Mahigpit kong hinawakan ang maliit na kamay ni Lino na nakatingin sa mga matatayog na gusali nang may pagtataka at bahagyang takot. Mama, are we going to see Daddy's house now? Pabulong na tanong ni Lino habang nakatingala sa akin ang kanyang mga mata ay eksaktong kopya ng mga mata ni Joaquin. Soon, my love, sagot ko habang dahan-dahang inaayos ang kanyang maliit na sombrero upang matakpan ang kanyang mukha mula sa mga mapanuring tingin ng mga tao sa paligid. But first, we have to meet a friend. Sumakay kami sa isang lumang taxi patungo sa isang abandonadong bodega ng mga barko sa Tondo, kung saan naghihintay ang aking pinakatiwalaang kaibigan at dating tactical officer na si Mateo. Pagpasok namin sa madilim na silid na amoy kalawang at asin, narinig ko ang mabilis na hakbang ng sapatos ni Mateo. Nang makita niya ako, napatigil siya ang kanyang hawak na dokumento ay dahan-dahang ibinaba sa mesa habang ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi mapaniwala ang katotohanan. Amihan, Captain, you're really alive. Pabulong na sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginghinig sa halo-halong emosyon. Everyone thought you were gone. Ang mga patay ay hindi laging nananatili sa ilalim ng lupa, Mateo. Malamig kong sagot habang nauupo sa tapat ng kanyang mesa, habang si Lino naman ay tahimik na umupo sa isang tabi at naglaro ng kanyang kahoy na laruan. Salamat sa pagpapanatili ng lihim na ito. Mabilis na nakabawi si Mateo sa kanyang pagkagulat at tumingin kay Lino. He looks so much like Joaquin, amihan. My God, kung alam lang ni Joaquin ang totoo. Hindi niya alam ang totoo,
Dahil pinili niyang maniwala sa mga kasinungalingan ng kanyang ina. Sagot ko, ang aking boses ay walang kaunting lambot. Tell me about Corazon. Anong lagay ng kumpanya? Huminga ng malalim si Mateo at iniharap sa akin ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga internal audit at financial reports ng Villarreal Transport. Corazon is expanding, amihan. She wants to turn the company into a multinational logistics giant. Pero ang totoo baon sa utang ang kumpanya? Ginamit niya ang pirma ni Joaquin para kumuha ng dambuhalang pautang mula sa mga foreign investors. If this expansion fails, Joaquin will go to jail. And Corazon will escape with all the laundered money. At ano ang ginagawa ni Joaquin? Tanong ko, habang ang aking mga daliri ay dahan-dahang pinapatakbo sa ibabaw ng mga pirma ng aking asawa sa mga dokumento. He's a ghost captain, malungkot na sagot ni Mateo. Mula nang mawala, kapinabayaan na niya ang sarili niya. He just signs whatever his mother puts in front of him. Halos hindi na siya pumapasok sa opisina. He's drinking heavily. Si Corazon ang may buong kontrol sa lahat ng bagay. Isang tahimik na galit ang gumapang sa aking dibdib, hindi para kay Joaquin, kundi para sa manipulasyon ni Corazon. Ginamit niya ang pagdadalamhati ng kanyang sariling anak upang gawin itong sangkap sa kanyang sariling krimen. Isa siyang tunay na halimaw na walang ibang pinapahalagahan kundi ang sarili niyang ambisyon. We need to strike now, Captain, sabi ni Mateo. I have contacts in the Military Intelligence and the Securities and Exchange Commission. We can file a case against her. No, Mateo. Pigil ko sa kanya habang tumitingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang Manila Bay. Kapag naghain tayo ng kaso ngayon, gagamitin ni Corazon ang kanyang mga koneksyon para patagalin ang proseso. She will buy the judges, hide the witnesses, and run away. Hindi ko siya hahayaang makatakas ng ganoon kadali. I want her to lose everything before she even steps into the courtroom. What's the plan then? Tanong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na rin sa pagnanais na makatulong sa akin. Gagamitin natin ang sarili niyang laro, malamig kong panimula. Gusto niyang pumasok sa foreign market, di ba? I have a shell company registered in Singapore. Gagamitin natin ito para bilhin ang mga utang ng Villarreal Transport sa mga bangko. We will become her primary creditor. Dahan-dahan nating hihigpitan ang kanyang leeg hanggang sa wala na siyang mapuntahan, kundi ang lumapit sa atin. Kinuha ko ang isang papel mula sa folder ni Mateo, isang gintong imbitasyon, para sa isang saradong pulong ng mga pangunahing mamumuhunan ng Villarreal Transport, nagaganapin sa susunod na 3 araw. Mateo, gawan mo ako ng paraan para makapasok sa pulong na ito. Utos ko sa kanya. Oras na para maramdaman ni Corazon ang unang lamig ng aking pagbabalik. But Captain, babala ni Mateo. Corazon recently hired a private security group. Ang balita ko ang pinuno nito ay si dating General Torres. He knows you, amihan. He knows your face and your tactics. Tumingin ako kay Mateo. Ang aking mga mata ay walang takot, kundi isang hamon. Let him watch. Let them all watch. At the end of the day, they will realize that no amount of security can protect them from the truth. Hinawakan ko ang kamay ni Lino na lumapit sa akin at tumingin sa aking mga mata. We are ready, Lino. Ang laban na ito ay para sa ating dalawa. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na business suit. Ang aking buhok ay maayos na nakatali sa likod, at ang aking mga mata ay natatakpan ng isang madilim na salamin. Ang aking hitsura ay malayo sa isang duguan, at sugatang kapitan na itinapon sa hukay 5 taon na ang nakalilipas. Ngayon, ako si Amelia Cruz, ang pangunahing kinatawan ng Apex Capital, isang pribadong investment firm mula sa Singapore na kamakailan lamang ay dahan-dahang bumibili sa mga utang ng Villarreal Transport. Sigurado ka ba rito, amihan? Tanong ni Mateo sa pamamagitan ng isang maliit na earpiece na nakakabit sa aking tainga habang naglalakad ako papasok sa engrandeng gusali ng Makati Corporate Center. General Torres' security is tight.
Ginamit nila ang pinakabagong biometrics at facial recognition. Huwag kang mag-alala, Mateo. Pabulong kong sagot habang sumasakay sa pribadong elevator. Ang facial recognition ay gumagana lamang sa mga taong inaasahan nilang makita. Sa mata ng kanilang system, ako ay isang dayuhang negosyante na may dalang bilyon-bilyong piso. At ang pera ang pinakamagandang susi para sa anumang pinto. Ang elevator ay dahan-dahang umakyat patungo sa ika-30 palapag. Nang bumukas ang pinto, sinalubong ako ng 2 matatangkad na lalaki na nakauniporme ng private security. Isa sa kanila ay may hawak na scanner. Lumapit ako ng may buong kumpiyansa at iniabot ang aking peking pasaporte at imbitasyon. Ang aking pulso ay nananatiling mahinahon. Walang panginginig. Walang takot. "Welcome, Miss Cruz," sabi ng seguridad matapos magpakita ng berdeng ilaw sa kanyang screen. "The board is already waiting inside." Pumasok ako sa malawak na boardroom na napalilibutan ng malalaking salamin na nakatutok sa naglalakbay na mga sasakyan sa ibaba. Sa gitna ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, nakaupo si Doña Corazon. Katabi niya si Joaquin. Ang aking puso ay bahagyang kumirot nang makita ang aking asawa. Si Joaquin ay mukhang matanda, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang kanyang mga balikat ay nakababa na tila may mabigat na dinalang dambuhalang pasanin. Siya ay pisikal na naroroon. Ngunit ang kanyang diwa ay parang matagal nang namatay. "As I was saying, gentlemen," panimula ni Corazon, ang kanyang boses ay puno ng mapagmalaking tono habang ipinapakita ang mga slides ng bagong logistics project. "With this expansion, Villarreal Transport will control 80% of the northern shipping routes. Ang pirma ng aking anak na si Joaquin bilang CEO ay sapat na garantiya para sa inyong mga pamumuhunan." But Madame Corazon, sumingit ang isa sa mga foreign investors. "Ang balita namin ay mabilis na lumalaki ang inyong mga short-term loans. Mas mataas ito kaysa sa inyong aktual na kita." "That is a minor issue," mabilis na sagot ni Corazon habang gumagamit ng kanyang sikat na manipulative smile. "Ang mga utang na iyon ay kontrolado ng aming pamilya. We have everything under control, I assure you." "Are you sure about that, Doña Corazon?" Ang aking boses ay pumutol sa katahimikan ng silid. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan sa pinakadulo ng mesa at lumakad patungo sa liwanag. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa makintab na sahig ay naglilika ng isang mabigat at may awtoridad na tunog na tila nagpatigil sa paghinga ng lahat ng tao sa loob. Napatitig si Corazon sa akin. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong dahil sa pagkagulat sa aking kapangahasan. "Who are you? At bakit ka nandito sa isang saradong pulong?" "I am Emilia Cruz representing Apex Capital," sagot ko habang dahan-dahang inilalagay ang aking mga dokumento sa ibabaw ng mesa sa harap niya. "At narito ako para sabihin sa inyo na ang inyong foreign expansion ay hindi na matutuloy." "What are you talking about?" Galit na tanong ni Corazon habang si Joaquin naman ay dahan-dahang nantaas ng kanyang muka, tila nakakaramdam ng isang pamilyar na bagay sa aking boses. "Apex Capital has just acquired 45% of your outstanding debts from the Metropolitan Bank." Malamig kong paliwanag habang isa-isang ipinapakita sa screen ang mga kasunduan sa pagbili ng utang. "According to the terms of your contract under Section 9, any restructuring or expansion of the company requires the approval of the primary creditor. And as of 9 o'clock this morning, we are that creditor." At hindi namin pinapayagan ang expansion na ito. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa buong silid. Ang mga muka ng mga investors ay napalitan ng takot at pagkabahala. Si Corazon naman ay tila nawala ng kulay sa muka. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mga dokumento na aking ibinigay. "This is ridiculous," sigaw ni Corazon pilit na ibinabalik ang kanyang otoridad. "Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang pakialaman ang kumpanya namin, Joaquin?" "Do something." Dahan-dahang tumayo si Joaquin at tumingin sa aking mga mata. Ramdam ko ang kanyang matinding pagkalito.
Miss Cruz? Have we met before? Your voice, it sounds like... Tiningnan ko siya ng diretso sa pamamagitan ng aking madilim na salamin. Ang aking puso ay naging kasing tigas ng semento. Hindi pa tayo nagkikita, Mr. Villarreal. At mas mabuting mag-focus ka sa iyong kumpanya. Dahil kung hindi ninyo mababayaran ang unang bahagi ng inyong utang, sa loob ng 30 araw, Apex Capital will initiate a foreclosure. Kukunin namin ang bawat truck, bawat lupa, at bawat gusali na may pangalang Villarreal. Humarap ako kay Corazon, na ngayon ay nakatitig sa akin ng may halo-halong galit at takot. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking salamin ng sapat lamang upang makita niya ang aking mga mata, ang parehong mga mata na tiningnan niya bago niya ako ipinalagay sa ilalim ng lupa. Ang kanyang sekretarya na nakatayo sa likod niya ay biglang napaatras nang makita ang aking mukha. Ang kanyang kamay ay mabilis na tinakpan ang kanyang sariling bibig upang pigilin ang isang pagsigaw. This meeting is adjourned. Malamig kong pahayag bago muling isinuot ang aking salamin at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Have a great day, Doña Corazon. Oras na para maghanda ka sa pagbabayad ng iyong mga utang. Ang takot ay parang isang lason na dahan-dahang gumagapang sa ugat ng aking mga kaaway. Mula sa aming lihim na kuta ni Mateo, nakamasid ako sa screen ng computer habang sinusubaybayan ang bawat galaw sa loob ng opisina ni Corazon. Ang kamera na palihim naming inilagay sa pamamagitan ng isang tauhan sa loob ay nagpapakita ng isang desperadong larawan ng babaeng dating nag-akalang hawak niya ang buong mundo. Hindi maari, sigaw ni Corazon habang galit na itinapon ang mga papel sa ibabaw ng kanyang mesa na naglika ng isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga dokumento sa sahig. Sino ba talaga ang Amelia Cruz na yan, Mateo? I want a full background check on her. Hindi pwedeng basta-basta na lamang niyang harangan ng mga plano ko. Mom, please calm down, sabi ni Joaquin. Nakararating lang ang kanyang boses ay puno ng pagod. Apex Capital is a legitimate firm. Kung totoo ang mga hawak nilang utang natin, kailangan nating makipagnegosyo sa kanila sa maayon na paraan. Hindi natin sila pwedeng i-bypass. Maayos na paraan, bulyaw ni Corazon. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang dinuduro ang kanyang anak. Para saan pa at naging CEO ka? Kung hahayaan mo lang na tapakan tayo ng isang estranjero. This company is our life, Joaquin. Para sa pamilya natin, ito para sa'yo. Kaya wag mo akong pangaralan. Ipinikit ko ang aking mga mata habang pinakikinggan ang kanyang mga salita. Ang kanyang gaslighting ay hindi pa rin nagbabago. Palagi niyang ginagamit ang pangalan ng pamilya at ang kapakanan ni Joaquin upang pagtakpan ang sarili niyang kasakiman. Ngunit ngayon, hindi nagagana ang kanyang mga manipulasyon. Mateo, tawag ko sa aking kasama habang dahan-dahang iminumulat ang aking mga mata. Kamusta si Karen ang sekretarya ni Corazon? She's panicking, Captain, sagot ni Mateo na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Mula nang makita kanya sa boardroom, hindi na siya nakakatulog ng maayos. Alam niya ang mukha mo dahil siya ang nag-ayos ng mga detalye sa quarry noon. Mabuti, malamig kong sagot. Ipadala mo sa kanya ang unang regalo natin. Ang unang regalo ay isang simpleng kahon na walang pangalan na ipinadala sa bahay ni Karen. Sa loob nito ay may isang dakot ng tuyong lupa mula sa quarry ng Batangas at ang aking lumang military dog tag na may bahagyang kalawang at bakas ng tuyong dugo. Hindi nagtagal na rinig namin sa pamamagitan ng wiretap ang hysterical na tawag ni Karen kay Corazon. Doña Corazon, buhay siya. Buhay si Amihan. Sigaw ni Karen sa kabilang linya, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot. May nagpadala sa akin ng dogtag niya at lupa. Katulad ng lupa sa hukay kung saan natin siya iniwan. Doña Corazon, nagbabalik siya para sa atin. Tumahimik ka, Karen. Galit ang tugon ni Corazon. Ngunit naririnig ko ang bahagyang panginginig sa kanyang sariling boses. Patay na si Amihan. Ako mismo, ang nakakita ng tabunan siya ng lupa.
Huwag kang maging tanga. May naglalaro lang sa atin. Pero ang Amelia Cruz na yon, ang mga mata niya, kamukhang-kamukha niya si Amihan. Patuloy ni Karen na nagsisimula ng umiyak. Ayoko na, Doña Corazon. Aalis na ako sa kumpanya. Ayokong mabulok sa kulangan. Kapag umalis ka, Karen, sisiguraduhin kong wala kang mapupuntaang iba, kundi ang sementeryo. Malamig na banta ni Corazon bago pinatay ang tawag ng walang pakundangan. Sa aming kuta, dahan-dahan kong kinuha ang aking personal na telepono. Nagpadala ako ng isang maikling mensahe sa personal na numero ni Corazon. Ito ay isang audio file na walang anumang teksto. Nang pindutin ni Corazon ang file sa kanyang dulo, ang sarili niyang boses 5 taon na ang nakalilipas ang umalingaw-ngaw sa kanyang silid. Ibaon mo ng malalim. Huwag mong hayaang isilang ang bata. Nakita ko sa kamera kung paano nabitiwan ni Corazon ang kanyang telepono. Ang kanyang muka ay biglang nawala ng kulay. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa matinding hilakbot habang nakatitig sa sahig kung saan bumagsak ang kanyang cellphone. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw na tila ba ang mismong hangin sa loob ng kanyang marangyang opisina ay biglang naging putik na lumulunod sa kanya. Mateo, pabulong kong sabi habang pinapatay ang monitor. The trap is set. Ang takot ay magtutulak sa kanya na gumawa ng isang malaking pagkakamali. Ano sa tingin mo ang susunod niyang gagawin, Captain? Tanong ni Mateo. She will try to eliminate Amelia Cruz. Sagot ko, habang may sumilay na malamig na ngiti sa aking mga labi. Gagamitin niya si General Torres para patayin ako. Muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang biktima. Ako ang pain. Tumayo ako at naglakad patungo sa silid kung saan natutulog si Lino. Hinaplos ko ang kanyang pisingi ng may pagmamahal, bago muling ibinalik ang aking matigas na muka ng isang mandirigma. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o ari-arian. Ito ay tungkol sa karapatan ng aking anak na mabuhay ng walang takot sa mga taong nagtangka sa aming buhay. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa ng kape. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng salaming mesa ay nagdala ng isang maikling katahimikan sa pagitan naming dalawa ni Joaquin. Narito kami sa isang pribadong cafe sa loob ng isang mamahaling hotel sa Bonifacio Global City. Ito ay isang lugar na may mataas na seguridad at maraming saksi na pinili ko ng may tiyak na layunin. Sa labas, nakabantay si Mateo upang masigurong walang anumang hindi inaasahang galaw mula sa mga tao ni General Torres. Si Joaquin na nakaupo sa aking harapan ay mukhang mas matanda pa kaysa sa kanyang aktwal na edad. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng buhay at pangarap noong kami ay magkasama pa sa hukbo, ngayon ay puno nga lamang ng labis na pagod at pangungulila. Thank you for agreeing to meet me alone, Miss Cruz. Panimula ni Joaquin, ang kanyang boses ay bahagyak na nanginginig habang hinahawakan ang isang folder ng mga dokumento. I know my mother was difficult during the board meeting, but I am here to negotiate. Gusto kong ayusin ang utang ng Villarreal Transport sa parang hindi masisira ang pamilya ko. Negotiate, Mr. Villarreal, malamig kong tanong habang nakatingin sa kanya ng diretsyo nang hindi tinatanggal ang aking salamin. Sa anong paraan ang kumpanya ninyo ay walang sapat na likidong kapital para bayaran ang unang bahagi ng utang sa susunod na 3 linggo? Your expansion is dead. Anong iaalok mo sa akin, mga pangako? Huminga ng malalim si Joaquin, ang kanyang mga kamay ay magkasama sa ibabaw ng mesa. I can offer you shares of our real estate properties in Batangas. Ang mga lupaing iniwan ng aking ama. Gagamitin ko ang aking sariling pirma upang ilipat ang pagmamay-ari sa ngalan ng Apex Capital. Just please give us more time. Huwag mong i-foreclose ang kumpanya. Tumingin ako sa kanyang mga kamay. May maliit na peklat doon na nakuha niya. Noon kami ay magkasamang nagsasanay sa bundok nang bago pa man kami ikasal. Isang mabilis na alaala ang gumapang sa aking isip ang kanyang mga pangako na hinding-hindi niya ako papabayaan.
Ngunit mabilis ko itong pinatay. Ang pag-ibig na walang kasamang tiwala ay isang malaking kahangalan. Bakit mo gustong isakripisyo ang mga lupain niyon, Joaquin? Tanong ko sa kauna-unahang pagkakataon ay ginamit ko ang kanyang pangalan sa halip na ang pormal niyang apelido. Para iligtas ang kumpanya? O para iligtas ang iyong ina sa kanyang mga krimen? Napatitig sa akin si Joaquin, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding pagkagulat sa aking direktang tanong. What do you mean by crimes? My mother is stubborn, yes. Pero ginagawa niya ang lahat ng ito para sa akin, para sa pamilya namin. Talaga, isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. You are so blind, Joaquin. O baka naman mas gusto mo lang maging bulag dahil mas madaling tanggapin ang kasinungalingan kaysa harapin ang katotohanan na ang sarili mong ina ang sumira sa buhay mo at sa buhay ng babaeng sinabi mong mahal mo. Nang marinig ang salitang mahal mo si Joaquin, ay biglang napaatras ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Pati si amihan, paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Alam ng buong mundo ang kwento ninyo, Joaquin? Malamig kong sagot. Ang asawa ng isang sundalo na bigla na lamang tumakas kasama ang ibang lalaki at nagnahaw ng pera. Yan ang bersyon na ipinakain sa'yo ng ina mo, di ba? At naniwala ka naman? I had no choice. Biglang naging emosyonan si Joaquin. Ang kanyang boses ay napuno ng matinding sakit, habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. There were messages, there were letters. Sinubukan ko siyang hanapin, ngunit wala akong nahanap. My mother, she was the only one who stayed by my side during those dark times. Hindi mo siya nahanap dahil hindi mo talaga siya hinanap sa lugar kung saan siya dapat hanapin. Mariin kong sabi, ang bawat salita ko ay tila isang matalim na kutsilyo na bumabaon sa kanyang dibdib. Mas pinili mong maniwala na traidor siya dahil mas madaling tanggapin yon kaysa aminin sa sarili mo na ang ina mo ang may gawa ng lahat ng ito. You are a coward, Joaquin. Isang duwag na nagtatago sa ilalim ng saya ng kanyang ina. Nanginginig ang buong katawan ni Joaquin sa aking mga salita. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat habang nakatitig sa akin. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig ko ang mabilis na boses ni Mateo sa aking earpiece. Captain, we have a situation. Babala ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng tensyon. May dalawang lalaki ni General Torres na pumasok sa gusali sa tapat natin. May bitbit silang case na pang sniper rifle. They are targeting your table. Hindi ko ipinakita ang anumang takot sa aking mukha. Dahan-dahan kong inayos ang aking upuan, nananatiling kalmado habang nakatitig kay Joaquin na abala pa rin sa kanyang sariling emosyon. Joaquin, pabulong kong sabi ang aking boses ay sapat lamang upang marinig niya. Tumingin ka sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahang tumingin si Joaquin sa mesa at doon ay nakita niya ang isang maliit na pulang tuldok ng laser na dahan-dahang gumagalaw mula sa aking dibdib patungo sa kanyang direksyon. What is that? Pabulong niyang tanong, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Ang shadow ng iyong ina ay kasalukuyang nakatutok sa atin ngayon. Malamig kong sagot habang dahan-dahang sumasandal sa aking upuan nang hindi inaalis ang aking mga mata sa kanya. At para kay Corazon, tayong dalawa ay mga collateral damage lamang na katanggap-tanggap para sa kanyang kaligtasan. Handa ka na bang mamatay para sa kanya? Muli, ang pulang tuldok ng laser ay nanatiling nakatutok sa gitna ng aming mesa, isang tahimik na banta na tila nagpatigil sa takbo ng aking dugo. Ngunit sa halip na sumigaw o magpakita ng takot, mas lalo kong pinatigas ang aking diwa. Tumingin ako kay Joaquin na ngayon ay hindi na makagalaw sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pulang liwanag na dahan-dahang lumilipat sa kanyang mismong dibdib. Mateo, nasaan ang target? Pabulong kong tanong sa aking earpiece. Ang aking boses ay nananatiling pantay habang dahan-dahang ibinababa ang aking katawan. Ikatlong palapag ng gusali sa tapat, Captain.
Mabilis na sagot ni Mateo. Kasalukuyan ko nang inaakyat ang posisyon nila. Ngunit may dalawa pang lalaki na papasok sa cafe mula sa likurang pinto. You need to move now. Joaquin, magpatira pa ka sa ilalim ng mesa ngayon na? Utos ko sa aking asawa, gamit ang aking boses militar. Bago pa man makasagot si Joaquin, ang matalim na ingay ng nadurog na salamin ay sumabog sa aming paligid. Ang bintana ng kafe ay nabasag sa libu-libong maliliit na piraso na tila ulan ng kristal na lumipad sa ere. Ang mga tao sa loob ay nagsimulang maghiyawan sa matinding takot. Nagtatakbuhan patungo sa mga pinto upang iligtas ang kanilang mga sarili. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis kong hinila si Joaquin pababa sa likod ng isang makapal na haliging gawa sa marmol. Sinubukan ni Joaquin na harangan ang aking katawan gamit ang kanyang sarili, isang lumang instinct na tila muling nabuhay sa kanya sa gitna ng pang-anib. Ngunit walang pakundangan ko siyang itinulak pabalik. Huwag mo akong hawakan, Joaquin. Malamig kong sabi habang kinakapa ang aking hawak na maliit na baril sa ilalim ng aking coat. I can protect myself. Mag-focus ka sa kaligtasan mo. Bakit nila ako pinapaputukan? Tanong ni Joaquin, ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkalito at kirot habang nakatingin sa mga basag na salamin. My mother, she wouldn't do this. Hindi niya ako papatayin. Hindi ka pa talaga nag-iisip, Joaquin? Mabilis kong tugon habang pinagmamasdan ang likurang pinto ng kafe kung saan dahan-dahang lumalapit ang dalawang lalaking nakauniporme ng itim. Kung mamatay ka, kasama ko ngayon ang lahat ng utang ng Villarreal Transport ay mawawala ng bisa dahil ikaw ang pumirma sa mga ito bilang CEO. At si Corazon, maliligtas siya dahil ang lahat ng pera ay nasa mga personal niyang account sa ibang bansa. You are just a sacrificial lamb to her. Ang aking mga salita ay tila isang malakas na sampal na nagpagising kay Joaquin mula sa kanyang mahabang panaginip. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Sa wakas, ang katotohanan ay dahan-dahang pumasok sa kanyang isip nang makita ko ang isa sa mga lalaki ni Torres na papalapit sa aming haligi. Mabilis akong lumitaw mula sa likod nito at nagpakawala ng 2 tumpak na bala sa kanyang balikat at binti. Ang lalaki ay agad na bumagsak sa sahig nang walang buhay na tunog, ang kanyang baril ay lumipad sa malayo. Ang kanyang kasama, nang makitang may armadong lumalaban, ay mabilis na umurong patungo sa labasan. Captain, malinis na ang daan sa kusina. Narinig ko ang boses ni Mateo sa aking earpiece. Nalinis ko na ang sniper sa tapat. We need to leave before the police arrive. Tumayo ka dyan, Joaquin. Utos ko sa aking asawa habang dahan-dahang ibinabalik ang baril sa aking bulsa. Kung gusto mo pang mabuhay, huwag kang babalik sa mansyon ng iyong ina ngayong gabi. Magtago ka sa isang ligtas na lugar. Sino ka ba talaga? Tanong ni Joaquin, ang kanyang boses ay pabulong ngunit puno ng matinding pagnanais na malaman ang totoo habang nakatitig sa aking muka. You use military tactics. You fight like an officer. And you have the eyes of my wife. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tiningnan ko siya ng huling beses. Ang aking mga mata ay walang kahit anong lambot ng nakaraan. Ang asawa mo ay namatay na 5 taon na ang nakalilipas sa quarry ng Batangas, Joaquin. At ikaw ang nagpahintulot sa kanyang kamatayan dahil sa iyong kahinaan. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Mabilis akong tumakbo patungo sa kusina ng cafe kung saan naghihintay si Mateo, dala ang aming sasakyan. Sumakay ako sa loob. Ang aking paghinga ay nananatiling pantay habang ang sasakyan ay dahan-dahang umalis sa kaguluhan ng Bonifacio Global City. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang tracking app na lihim kong inilagay sa cellphone ni Joaquin nung kami ay magkausap sa mesa. Nakita ko ang maliit na pulang tuldok na kumakatawan sa kanyang posisyon. Ngunit sa halip na lumayo o magtago tulad ng aking babala, ang tuldok ay mabilis na gumagalaw patungo sa direksyon ng eksklusibong subdibisyon sa Forbes Park, ang mansyon ng mga Villarreal. Sutil ka pa rin, Joaquin, pabulong kong sabi habang may sumilay na malamig na ngiti sa aking muka.
Hindi mo talaga kayang tiisin na hindi harapin ang katotohanan. Anong gagawin natin ngayon, Captain? Tanong ni Mateo habang nagmamaneho. Ihanda mo ang 5 sako para sa anibersaryo, Mateo? Sagot ko habang nakatitig sa malawak na gabi ng Maynila. Ang huling tagpo ay malapit na, at sisiguraduhin nating walang sinumang makakaligtas sa paghukom ng katotohanan. Ang live wiretap feed mula sa mansyon ng mga Villarreal ay nagdala ng mga boses na puno ng galit at manipulasyon sa loob ng aming tahimik na silid. Nakaupo ako sa tapat ng speaker habang si Mateo ay abala sa pagsusuri ng mga ruta patungo sa Manila Hotel para sa anibersaryo bukas. Sa pamamagitan ng maliit na mikropono na aming naitanim sa silid ni Corazon, naririnig ko ang bawat detalye ng komprontasyon ng mag-ina. How could you do this, Mom? Ang boses ni Joaquin ay nanginginig sa matinding sakit at galit. May sniper sa cafe kanina. Ang pulang tuldok ay nakatutok sa dibdib ko. Sinubukan mo ba akong patayin kasama si Amelia Cruz? Anong sinasabi mo, Joaquin? Ang boses ni Corazon ay mabilis na nagbago patungo sa isang hysterical na pag-iyak ang kanyang sikat na pa-victim acting. Ako? Papatayin ang sarili kong anak. Ang tanging natitirang kayamanan ko sa mundong ito. How can you accuse me of such a horrible thing? Dahil ikaw lang ang may motibo na mawala si Amelia Cruz. Sigaw ni Joaquin. At kung mamatay ako, ang lahat ng utang na pinapirmahan mo sa akin ay mawawala ng bisa. Ginamit mo ako, Mom. Ginamit mo ang pangalan ko para sa mga iligal mong transaksyon. You are being paranoid, Joaquin. Mabilis na tugon ni Corazon, ang kanyang boses ay biglang naging matigas at puno ng manipulasyon. Ang Amelia Cruz na yan ang nag-setup ng lahat ng ito. Ginamit niya ang sniper para palabasin na ako ang masama at ilayo ka sa akin. She wants to divide us so she can take over Villarreal Transport. Hindi mo ba nakikita? She is manipulating you. At ikaw naman, naniniwala ka sa isang estranggero kaysa sa sarili mong ina na nagpalaki sa'yo. Naririnig ko ang mabigat na paghinga ni Joaquin sa kabilang linya. Ang kanyang katahimikan ay nagpapakita ng kanyang matinding pagkalito. Ang gaslighting ni Corazon ay napakalakas. Alam niya kung aling mga salita ang gagamitin upang pasukin ang konsensya ng kanyang anak. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Pabulong na sabi ni Joaquin, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Then stay here, Joaquin. Malamig na utos ni Corazon na ngayon ay wala ng bakas ng pag-iyak. Para sa sarili mong kaligtasan, huwag kang aalis sa bahay na ito. General Torres, bantayan si Joaquin sa kanyang silid. Huwag ninyo siyang hahayaang lumabas o makipag-usap sa kahit na sino hanggat hindi natatapos ang anibersaryo bukas. Mom, you can't do this. You are locking me up. Sigaw ni Joaquin, ngunit ang tunog ng pagsasara ng pinto at ang pag-lock ng pinto mula sa labas ang sumagot sa kanya. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa aking muka at dahan-dahang huminga ng malalim. The snake is cornered, Mateo. Ikinulong niya ang sarili niyang anak para masigurong walang sisira sa kanyang engrandeng gabi bukas. At ano ang plano natin sa 5 lalaki, Captain? Tanong ni Mateo habang ipinapakita ang isang live video ng 5 thugs na kasalukuyang nakatali at nakabantay sa ilalim ng mga tauhan ni Mateo sa isang lihim na bodega. Dalhin sila sa Manila Hotel bago magsimula ang programa. Malamig kong utos. Isuot ninyo sa kanila ang mga sakong ginamit nila sa akin noon. Gusto kong maramdaman nila ang dilim at takot na naramdaman ko 5 taon na ang nakalilipas. Tiningnan ko ang aking uniformeng pangmilitar na nakasabit sa gilid ng silid. Ang bawat dekorasyon at medalya rito ay aking pinaghirapan sa pamamagitan ng pawis at dugo sa mga labanan. Ito ang aking tunay na balat. Bukas sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng media at ng buong industriya, muli kong isusuot ang aking dangal. Mateo, tawag ko sa aking kasama habang dahan-dahang naglalakad patungo sa silid ni Lino. May nahanap ka bang impormasyon tungkol sa flight ni Corazon? Yes, Captain, sagot ni Mateo.
Kumuha si General Torres ng isang one-way ticket patungong Switzerland para kay Corazon na ka-schedule sa gabi pagkatapos ng anibersaryo. Plano niyang iwanan ang lahat ng utang kay Joaquin at tumakas dala ang milyon-milyong piso. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatitig sa aking anak na mahimbing na natutulog. Hindi siya makakarating sa paliparan, Mateo. Ang tanging destinasyon niya bukas ay ang madilim na selda kung saan siya nababagay. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng isang huling mensahe sa nakalock na cellphone ni Joaquin. Bukas-bubukas ang lupa upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa amin. Maghanda ka, Joaquin. Dahil ang hustisya ay hindi marunong magpatawad sa mga duwag. Ang maranyang ballroom ng Manila Hotel ay napupuno ng liwanag mula sa dambuhalang mga kristal na ilaw sa kisame. Ang tunog ng mga baso ng champagne na nagkakabanggaan at ang mahinang musika ng violin ay naglilika ng isang atmosfera ng yaman, kapangyarihan at tagumpay. Narito ang buong sirkulo ng mataas na lipunan ng Maynila, mga politikong mabilis mabili ng salapi, at ang mga mamamahayag na handang isulat ang bawat salita na sasabihin ng reyna ng gabing ito, si Doña Corazon Villarreal. Nakatayo si Corazon sa gitna ng entablado, nakasuot ng isang mamahaling pulang gown na tila ba kulay ng dugo. Ang kanyang muka ay puno ng peking ngiti habang nakatayo sa harap ng mikropono. Gabi ng pasasalamat ito para sa aming pamilya. Panimula ni Corazon, ang kanyang boses ay umaalingaw-angaw sa buong ballroom sa pamamagitan ng mga speaker. Ang Villarreal Transport ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay simbolo ng aming karangalan, ng aming pagsisikap, at ng aming walang katapusang pagmamahal sa pamilya. Ikinalulungkot ko na ang aking anak na si Joaquin, ang ating CEO, ay hindi makakarating ngayon dahil sa kanyang kalusugan. Ngunit narito ako upang tiyakin sa inyo na ang aming pamilya ay mananatiling matatag sa kabila ng anumang pagsubok. Sa likod ng malaking kurtina sa gilid ng entablado, nakatayo si Joaquin. Sa tulong ng isang keycard na palihim na iniabot sa kanya ng isa sa mga tao ni Mateo, nakatakas siya mula sa kanyang silid sa mansyon at nakarating dito nang walang nakakaalam. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit habang pinakikinggan ang mga kasinungalingan ng kanyang sariling ina. Ang bawat salita ni Corazon ay tila isang dambuhalang lason na sumisira sa natitira niyang paggalang dito. Mateo, pabulong kong utos sa aking earpiece habang nakatayo ako sa likod ng malalaking pinto ng ballroom. Simula na ang pagtatanghal. Copy, Captain. Mabilis na sagot ni Mateo. Sa isang saglit ang malaking screen sa likod ni Corazon na dapat ay magpapakita ng kasaysayan ng kumpanya ay biglang nagdilim. Ang magandang musika ng violin ay naputol pinalitan ng isang mabigat at nakakatakot na katahimikan. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay dahan-dahang nawala nang magsimulang umalingaw ang isang boses mula sa mga speaker, isang boses na hindi kailanman inasahan ni Corazon na maririnig ng buong mundo sa gabing ito. Ibayon mo ng malalim. Huwag mong hayaang isilang ang bata. Ang boses ni Corazon mula sa nakaraang 5 taon ay naging kasing linaw ng kristal. Ang mga tao sa loob ng ballroom ay sabay-sabay na napasinghap sa matinding gulat. Ang ilang mga mamamahayag ay mabilis na itinutok ang kanilang mga kamera sa entablado habang ang mga mukha ng mga panauhin ay napuno ng matinding pagka-shock at kawalan ng paniniwala. What is the meaning of this? Sigaw ni Corazon. Ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay habang sinusubukang takpan ang mikropono. Patayin niyo yan, General Torres. Nasaan ang mga tauhan mo? Patayin niyo ang system. Ngunit walang sinumang sumunod sa kanya. Sa halip, ang malalaking pinto sa gilid ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. 5 lalaking nakauniporme ng militar ang pumasok habang hila-hila ang 5 malalaking sako na gawa sa magaspang na tela, ang eksaktong uri ng sako na ginamit kay Amihan 5 taon na ang nakalilipas. Isang malalim at sabay-sabay na paghinga ng takot ang narinig mula sa mga panauhin nang dahan-dahang buksan ng mga sundalo ang mga sako.
Mula sa loob nito ay gumulong ang 5 lalaking nanginginig. Sa takot ang kanilang mga kamay ay nakatali at ang kanilang mga mukha ay puno ng pasa. Sila ang 5 gianggolo na binayaran ni Corazon upang ilibing ako ng buhay. Sila ang mga saksi. Ang malamig na boses mula sa speaker ang muling narinig. Ang mga taong binayaran mo upang pumatay ng isang buntis na opisyal ng hukbo, Doña Corazon. Napaluhod si Corazon sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatitig sa 5 lalaki na ngayon ay umiiyak sa takot sa harap ng mga kamera ng media. Ang kanyang imperyo, ang kanyang karangalan, at ang kanyang buong buhay ay dahan-dahang gumuguho sa loob lamang ng ilang segundo. At sa sandaling iyon, ang malalaking pangunahing pinto ng ballroom ay tuluyang bumukas. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng sapatos na pangmilitar ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa tahimik at nagulat na bulwagan. Ang lahat ng mata ay dahan-dahang lumingon sa aking direksyon. Nakauniforme ako ng aking full military dress. Ang aking mga medalya ng katapangan ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw at sa aking tabi ay ang aking anak na si Lino na may hawak na isang dokumento ng pagmamay-ari ng buong ari-arian ng mga Villarreal. Ang patay ay tuluyan ng nagbalik upang isagawa ang huling paghuhukom. Ang katahimikan sa loob ng malawak na ballroom ay naging kasing bigat ng semento. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang pag-iyak ng isa sa 5 lalaking nakaluhod sa sahig at ang mabilis na paghinga ni Corazon sa ibabaw ng entablado. Habang naglalakad ako patungo sa kanya, dahan-dahang gumagawa ng daan ang mga tao sa aking kaliwa at kanan ang kanilang mga mata ay puno ng matinding paggalang at takot. Si Lino ay mahigpit na nakahawak sa aking kaliwang kamay. Ang kanyang maliliit na hakbang ay sumasabay sa aking mabibigat na sapatos militar. Walang takot sa kanyang mga mata. Pinalaki ko siyang isang anak ng sundalo. Amihan! Ang pabulong na tawag ni Joaquin habang mabilis na lumalabas mula sa gilid ng entablado, ang kanyang mga mata ay basang-basa ng mga luha. Sinubukan niyang hawakan ang aking balikat. Amihan, buhay ka! Oh my God! Buhay ka nga! Itinaas ko ang aking kanang kamay, isang pormal at malamig na kilos na nagpatigil sa kanyang paglapit. Do not touch me, Captain Villarreal. Narito ako ngayon bilang isang opisyal ng hukbo na hihingi ng hustisya para sa krimeng ginawa sa akin at sa aking anak. Hindi ako pumunta rito bilang iyong asawa. Ang aking mga salita ay tila isang malakas na hampas na nagpaurong sa kanya. Napatingin si Joaquin kay Lino at sa isang sulyap ay nakita niya ang sarili niyang muka sa aking anak. Ang sakit sa kanyang muka ay mas lalo pang lumalim nang makitang si Lino ay mas lalong sumandal sa aking tabi na tila itinuturing siyang isang estranjero. Hindi maari ito! Hysterical na sigaw ni Corazon habang pilit na tumatayo mula sa kanyang pagkakaluhod, ang kanyang pulang gown ay nagusot na at ang kanyang maayos na buhok ay nagsimula ng magulo. She is an imposter. Isang taksil sa hukbo na gustong nagnakaw ng aming kumpanya. General Torres, nasaan ang mga pulis? Arestuhin ninyo ang babaeng yan. Ang mga pulis ay narito na nga, Doña Corazon. Malamig kong sagot habang tumuturo sa likod ng ballroom kung saan pumasok ang 4 na opisyal ng National Bureau of Investigation, kasama si Mateo. Ngunit hindi sila narito para arestuhin ako. Narito sila para sa'yo. Inilabas ni Mateo ang isang makapal na folder at ibinigay ito sa pinuno ng mga pulis. Narito ang mga sertipikadong kopya ng DNA test na nagpapatunay na si Lino ay ang nag-iisang anak ni Joaquin at ang tunay na tagapagmana ng pamilya Villarreal. Narito rin ang mga ebidensya ng malawakang panloloko sa pananalapi pag-iwas sa buwis at ang paglilipat ng mga pondo ng kumpanya patungo sa mga personal na account sa ibang bansa sa pamamagitan ng peking pirma ni Joaquin. Humarap ako sa 5 lalaking nakaluhod. At tayo, sabihin ninyo sa harap ng media at ng mga pulis kung sino ang nagbayad sa inyo para ilibing ako ng buhay 5 taon na ang nakalilipas sa quarry. Siya ang nagbayad sa amin.
Sabay-sabay na sigaw ng leader ng mga thugs habang itinuturo ang nanginginig na daliri kay Corazon. Si Doña Corazon, binigyan niya kami ng 500,000 piso bawat isa. May kopya kami ng bank transfer sa aming mga account mula sa kanyang personal na pondo. Patawarin mo kami, Kapitan. Sumusunod lang kami sa utos niya. Ang matalim na hiyawan ni Corazon ay bumasag sa dignidad ng silid. Nagsimula siyang sumigaw ng mga masasakit na salita, dinala ng matinding galit at kawalan ng pag-asa, habang ang mga kamera ng media ay walang hinto sa pagkuha ng kanyang larawan. Mga walang pakinabang. Binayaran ko kayo para manahimik. Dapat ay pinatay niyo na siya noon pa lang. Dapat ay hindi na nakita ang batang yan. Ang kanyang sariling mga salita ang tuluyang nagbaon sa kanya sa hukay ng batas. Wala na ang kanyang maskara bilang isang marangal na donya. Ang tanging naiwan ay isang matakaw at malupit na halimaw na nagnakaw ng buhay ng iba. Lumapit si Joaquin, sa kanyang ina ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkabigo at galit. How could you, Mom? Pinaniwala mo ako na iniwan ako ni Amihan? Pinanood mo akong umiyak at magdusa gabi-gabi habang alam mo ang totoo? Sinubukan mo pa akong patayin kasama si Amelia Cruz sa cafe kahapon, napakasama mo. Dahan-dahan ang inilagay ng mga pulis ang posas sa mga kamay ni Corazon. Habang dinala siya palabas ng ballroom, patuloy pa rin ang kanyang pagsigaw. Ngunit, walang sinumang tao sa loob ng silid ang tumingin sa kanya ng may awa. Lahat sila ay nakatingin sa akin ng may matinding paghanga. Nang mawala na si Corazon, dahan-dahang lumuhod si Joaquin sa aking harapan sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pag-iyak habang sinusubok ang hawakan ang dulo ng aking uniforme. Amihan, patawarin mo ako. Naging mahina ako. Naging duwag ako. Patawarin mo ako. Let me make it up to you and Lino. Let us be a family again, please. Tiningnan ko siya mula sa aking kinatatayuan, ang aking muka ay nananatiling kasing tigas ng marmol. Walang galit sa aking puso, ngunit wala na rin ang pag-ibig na dati ay nagpabulag sa akin. Ang kapatawaran ay hindi isang bagay na ibinibigay dahil lamang sa pagluhod mo, Joaquin. Malamig kong panimula habang dahan-dahang hinahawakan ang balikat ni Lino upang iharap siya sa akin. Ang tiwala na sinira mo sa loob ng 5 taon ay hindi kayang buuin ng ilang patak ng luha ngayon. Kung gusto mong maging bahagi ng buhay ng aking anak, kailangan mo munang patunayan na karapat-dapat kang maging ama niya at magsisimula ka sa pamamagitan ng pagharap sa lahat ng utang at krimen na iniwan ng iyong ina sa kumpanya. Tinalikuran ko siya, dahan-dahang naglakad pababa ng entablado, habang si Lino ay hawak ang aking kamay. Hindi ako nagbalik para sa kanyang pag-ibig. Nagbalik ako para sa aming karangalan. At sa gabing ito, ang karangalang yon ay tuluyan ng nabawi. Lumipas ang 3 buwan mula noong gabing gumuho ang mundo ng mga Villarreal sa ballroom ng Manila Hotel. Ang mga pahayagan na dati ay puno ng mga kasinungalingan laban sa aking pangalan na yon ay abala sa pag-uulat ng paglilitis kay Doña Corazon. Sa tulong ng mga ebidensyang iniwan ni General Torres, bago ito tumakas patungong ibang bansa, walang naging puwang para sa piyansa ang kanyang mga abogado. Ang hatol ay habambuhay na pagkabilanggo para sa pagtatangkang pagpatay at malawakang korupsyon. Nakatayo ako sa loob ng bagong tanggapan ng Amihan Foundation sa Makati. Isang organisasyong itinayo ko gamit ang aking bahagi sa ari-arian ng mga Villarreal upang tulungan ang mga pamilya ng mga sundalong namatay sa pakikipaglaban. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay nagdadala ng isang mainit at payapang pakiramdam sa buong silid. Narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Nang lumingon ako, nakita ko si Joaquin na dahan-dahang pumasok. Siya ay mukhang mas maayos na yon kumpara noong huli naming pagkikita. Wala na ang amoy ng alak sa kanyang katawan. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na polo at may bitbit na folder. Good morning, Amihan! Panimula ni Joaquin,
Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng paggalang. Hindi na siya lumapit ng masyadong malapit. Iginagalang ang distansyang aking itinakda. I have the co-parenting documents with me. Pirmahan ko na ang lahat ng mga tuntunin na ibinigay ng iyong abogado. Salamat, Joaquin. Sagot ko, habang kinukuha ang folder mula sa kanyang mga kamay. Kumusta ang kumpanya? We are slowly recovering. Pabulong niyang sagot habang bahagyang lumingiti. I sold the luxury cars and some of our properties to pay off our creditors. Ang natitirang bahagi ng Villarreal Transport ay nagpapatakbo na ngayon ng may buong katapatan. Gusto kong muling itayo ang aming pangalan sa tamang paraan. Tumingin ako sa kanyang mga mata at nakita ko ang isang tunay na pagbabago. Hindi na siya ang duwag na lalaking nagtatago sa likod ng kanyang ina. Siya ay dahan-dahan nang natututong maging isang lalaking may pananagutan. But more than the company, patuloy ni Joaquin habang tumitingin kay Lino na abala sa pagguhit sa maliit na mesa sa tabi. I want to be a father to Lino. I know I don't deserve it yet, pero sana hayaan mo akong makasama siya kahit isang beses sa isang linggo. I want to earn his trust, amihan. At gusto ko ring muling makuha ang tiwala mo kahit bilang kaibigan lang. Lino, tawag ko sa aking anak. Mabilis na tumakbo si Lino patungo sa aking tabi at tumingin kay Joaquin. Hi, Daddy! Mahina niyang sabi, isang salita na tinuruan ko siyang sabihin. Dahil kahit anong mangyari, si Joaquin pa rin ang kanyang ama. Isang luha ng kagalakan ang dahan-dahang pumatak mula sa mga mata ni Joaquin nang marinig ang salitang daddy mula sa kanyang sariling anak. Dahan-dahan siyang lumuhod upang yakapin si Lino, isang yakap na puno ng pangako at pagbabago. Nakamasid lamang ako sa kanila, ang aking puso ay payapa. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan. Ito ay nangangahulugan ng pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit upang makapagsimula ng bagong bukas. Kinabukasan sumakay kami ni Lino at Mang Isko sa aming sasakyan patungo sa abandonadong quarry sa Batangas, ang lugar kung saan nagsimula ang aking muling pagsilang. Ang panahon ngayon ay maliwanag, ang langit ay malinis, at ang banayad na ihip ng hangin sa aking mukha ay nagdala ng amoy ng bagong gupit na damo at mga bulaklak sa paligid. Nakatayo ako sa gilid ng lumang hukay na ngayon ay natatakpan na ng mga luntiang damo at maliliit na dilaw na bulaklak. Kumuha ako ng isang dakot ng tuyong lupa at dahan-dahan itong pinalunod muli sa kailaliman ng hukay. Hindi ka na muling babalik dito, amihan. Pabulong na sabi ni Mang Isko habang nakatayo sa aking likuran. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa aking balikat. Ang lugar na ito ay hindi na simbolo ng iyong kamatayan, kundi ng iyong tagumpay. Tama ka, Mang Isko. Sagot ko habang hinahawakan ng kamay ni Lino na masayang nakatitig sa mga lumilipad na paru-paro. Dito ko iniwan ang aking kahinaan. At dito rin nagsimula ang aming bagong buhay. Humarap ako sa malawak na tanawin ng Batangas. Nararamdaman ang kapayapaan na matagal kong hinanap sa loob ng 5 taon. Ang isang matatag na babaeng Pilipina ay maaaring ibaon sa ilalim ng lupa, maaaring saktan, at maaaring agawan ng lahat ng bagay. Ngunit hanggat meron siyang pag-asa at pagmamahal para sa kanyang anak, muli at muli siyang babangon upang patunayan na walang sinumang kaaway ang kayang pumatay sa katotohanan. Ang aming laban ay tapos na, at ang aming bagong simula ay dahan-dahan nang magbubukas sa ilalim ng magandang sikat ng araw. Ang tunog ng tawa ni Lino habang naglalaro sa malawak na bakuran ng aming bagong tahanan sa paanan ng bundok ay nagdala ng isang natatanging liwanag na dahan-dahang pumuno sa aking puso. Nakaupo ako sa beranda kasama si Mang Isko, na ngayon ay tahimik na humihigop ng kanyang mainit na kaping barako habang nakatitig sa papalubog na araw. Ang langit ay may kulay na ginto at kahel isang marahang sining ng kalikasan na nagpapahiwatig na matapos ang mahabang gabi. Palaging may umagang naghihintay. Madalas akong tanungin ni Mateo kung napatawad ko na ba ang mga taong sumira sa aking nakaraan.
Sa tuwing naalala ko ang bawat pala ng lupa na bumabagsak sa aking mukha noon, ang aking sagot ay nananatiling iisa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na ibabalik ko ang mga taong nanakit sa akin sa aking buhay. Napatawad ko na si Corazon, hindi dahil karapat-dapat siya sa aking kapatawaran, kundi dahil ayokong dalhin ang kanyang kasamaan bilang isang kadena na magpapanatili sa akin sa ilalim ng lupa. Ang aking kapayapaan ay masyadong mahalaga para ialay lamang sa aking galit, at si Joaquin, Sia, ay dahan-dahang bumubuo ng kanyang sariling landas. Nakikita ko ang kanyang pagsisikap na maging isang mabuting ama para kay Lino mula sa malayo. At sapat na yon. Ang aming relasyon bilang mag-asawa ay maaaring tuluyan ng natapos sa quarry. Ngunit ang aming ugnayan bilang mga magulang ay dahan-dahan nang nagbubukas ng isang bagong kabanata na puno ng respeto at katotohanan. Sa loob ng 5 taon ng paninirahan sa dilim ng Sierra Madre, natutunan ko ang pinakamahalagang aral na nais kong ipamana sa aking anak at sa bawat babaeng Pilipinong kasalukuyang nakikipaglaban sa kanilang sariling mga bagyo. Huwag kayong maging martir sa harap ng mga taong umaabuso sa inyong kabutihan. Ang pag-ibig ay hindi nangangahulugan ng bulag na pagtitiis, at ang katahimikan sa gitna ng kawalang katarungan ay hindi isang katangian ng isang mabuting tao. Ang tunay na lakas ng isang babaeng Pilipina ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin, kundi sa kung paano niya kayang itayo ang kanyang sarili gamit ang kanyang talino, danggal at katotohanan upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. "Mama!" Tawag ni Lino habang mabilis na tumatakbo patungo sa akin, dalang isang maliit na dilaw na bulaklak na kanyang ngapita sa damuhan. Iniabot niya ito sa akin ng may malawak na ngiti. "This is for you, because you are the bravest soldier in the whole world." Dahan-dahan kong kinuha ang bulaklak at niyakap si Lino ng mahigpit na ramdaman ang bango ng kanyang buhok at ang init ng kanyang maliit na katawan. Ang yakap na ito ang aking tunay na tagumpay. Ang aking anak ay lumalaking ligtas malaya at may marangal na puso. Tumingin ako sa matatayog na kabundukan ng Sierra Madre sa malayo. Ang mga bundok na iyon ay hindi na simbolo ng aking pagtatago, kundi isang dambuhalang bantayog ng aking katatagan. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga medalya ng aking digmaan. Ako si Captain Amihan Villarreal. Sinubukan nila akong ibaon sa ilalim ng lupa nang walang kaalam-alam na ako ay isang binhi. At ngayon, ako ay tuluyan ng namulaklak sa ilalim ng magandang sikat ng araw ng katotohanan at kapayapaan.